Natutuwa po ako na hindi po siya nagpapa-pressure bukod sa mga congressman, hindi rin siya nagpapa-pressure sa media, no? Siya po ang may control, alam niya po yung kalalagyan niya. Alam niya po na hindi dapat nag-audit. Yan yung mga sinasabi natin dito, no? Hindi ninyo tungkulin, hindi ninyo trabaho sa House of Representatives ang mag-audit. Kaya kayo nagkakaroon ng problema ngayon dahil pinipilit nyong maging COA, pinipilit nyong maging magkaroon kayo ng parallel audit galing sa COA. Hindi naman kayo mga auditor. Nagmumukha tuloy kayong mga OGAG. Alam niyo yun? Yung hindi mo alam ang trabaho pero nagpupumilit ka. Kaya hindi po sumasagot. Ang ganda ng tanong ni BP Sara no? Bakit ko sasagutin yung mga Mary Grace na yan? Alam niyo naman yung mga press natin, di ba? Alam niyo naman po yung press natin na yan po mga yan ay parte po, no? Parte po ng demolition. O bakit po hindi? Nakita niyo po ba? Binalita na ba nila na yung COA report na unmodified? Wala pa po nagbabalita sa mga press. Tinatago nyo. Hindi nyo maitatago. May bagong press na. May bago ng media. Kaming mga vlogger. Kahit itago nyo pa yan, alam na ng mga tao na ayon sa COA report, walang anomalya ang Office of the Vice President. Itago nyo man ng itago. Tinatago nyo saan? Sa Mary Grace? Binutata kayo. Sabi ni BP Sara, bakit namin sasagutin yan? Sigurado ba kami na galing sa amin yung mga pinagbabasa ninyo? Panis. Sigurado ba kami na galing sa amin yung mga papeles na hawak-hawak nyo? Paano nila malalaman na galing nga sa kanila? Bawal mong usisain. Bawal mong suriin. May tumistigo ba na galing dyan? Na galing sa Office of the Vice President yan? Pero ang pinakamalupit po na banat ni BP Sara, mas magaling talagang bumira yung mga Duterte kaysa kay Badong. Ilang araw ko nang binabanatan yan. Di ba? Sabi ko, bakit hindi nyo imbestigahan ngayon yung ibang confidential fund? Pero mas maganda po ang banat ni BP Sara. Eto po ang sinabi. Talagang mas matalino sa akin. Ano sabi ni BP Sara? Kung talagang ang intensyon nyo ay makagawa ng batas na may kanalaman sa confidential fund, dapat sampling ang ginawa ninyo. Lahat ng opisinang may confidential fund. Ang galing, no? Sampling, tama. Scientific po yun. Lahat ng may confidential fund, mag-sampling kayo. Isalang ninyo. Pero anong ginawa nila? Isang opisina lang. Dalawa pala. Yung isa, DepEd. Si BP Sara rin yung head. Sa dalawang opisina, parehong pinamumunuan ni BP Sara. Dalawang opisina na lang yung inimbestigahan nyo na confidential fund. Ang tanong po ng maraming tao, marami na pong nahahawa sa atin ngayon. Marami na nagtatanong, 4.5 billion ang confidential fund ni BBM. Bakit hindi nyo imbestigahan? Malinaw ba kung saan ginamit? Ano po ba mas malaki? 125 million o 4.5 billion? Di hamak pong mas malaki. Hindi po talaga, iwan na iwan. 4.5 billion sa 125 million. Lahat po inusisa ninyo. Pati ilang araw, no? Ilang araw na ginastos, no? Gusto nyong i-detalye saan nakatayo yung mga ano na yan, yung mga safe houses na matagal na sigurong safe house yan. Gusto nyong ibulgar. Ngayon po, saan ginastos ng Pangulo yung 4.5 billion? Huwag nyong sabihin hindi pwede. Pumwede nga sa inyo.
Sinasabi na nga ni BP Sara, wag niyong imbestigahan yan dahil hindi niyo pwedeng busisiin isa publiko yung confidential fund. Confidential nga eh. Pinagpilitan nyo. Ano sinasabi nyo? Transparency. Halal kami ng tao. Halal kayo ng tao. Kaya gusto nyo malaman, bakit BP Sara lang? Bakit OVP lang at DepEd lang nung panahon ni BP Sara? Ba? Lahat po, sana, nang may OVP, merong confidential fund, halatang halata kayo. Dalawa ang inimbestigahan nyo. Parehong pinamumunuan ni BP Sara. So ano po ito? Persecution. Hindi po kayang saluhin yan ng mga media. Paulit-ulit lang sila sa Mary Grace Piatos, Mary Grace Piatos. Hindi nila kaya kami. Kaming bagong media, hindi niya kaya mga yan kasi nagbabasa lang po yan. Yung katwiran namin, tatagos. Tatagos yan sa mamamayang Pilipino. Tsatsagain namin kayo. Sabi nyo, huwag kayong kantsawan. Sa mga pagmumukha nyo, sa mga pagngiwi-ngiwi nyo, sa hindi nyo pagpapadrug test, hindi namin kayo kakantsawan. Kakantsawan namin kayo, sabi nyo. Open kayong mga congressman, banatang kayo sa ginagawa ninyo. Bilang congressman. Eto tanong. Nag-imbestiga kayo ng confidential fund. Ano sabi ni BP Sara? Kung talagang yan ay in aid of legislation, dapat nag-sampling kayo. Nag-sampling kayo ng ibang may confidential fund para malaman nyo kung ano talaga nangyayari sa confidential fund. May sampling bang naganap? Wala. Sino lang ang tinutukan? Dalawa. DepEd at saka OVP. Kahit mukha kaming makulit, iba po to. Ibang labanan to. Paano ginastos ng presidente ang kanyang confidential fund? Sige. Iimbestigahan nyo ba? Bakit hindi nyo iimbestigahan? Mas malaki yun. Yan ang tanong ngayon sa inyong taong bayan. Bukod pa sa nakabinbin na tanong na ano na nangyari sa Maharlika Fund. Ano nangyari sa ginto? Pinagbentahan ng ginto. Record-breaking ang Pilipinas. Pinakamaraming binentang ginto. Inano nyo yan? Saan napunta yan? Saang bulsa? Kaninong bulsa napunta yan? Bulsa ba ng gobyerno? O bulsa ng kung sino? Hindi po pwede. Hindi kami papayag. Sabi nyo, trabaho nyo lang ang sitahin. Ito po, sinisita namin kayo. Anong ginagawa nyo sa trabaho nyo? Bakit persecution yung gusto nyong gawin? No? Bakit ang ginagawa nyong investigasyon ay direkta mga Duterte lang? Pahiya kayo. Pogo. Walang ebidensya na naglilink kay Tatay Digong sa Pogo. Napahiya kayo. Ang tagal nyong inimbestigahan. Picture lang kay Alice Go tsaka ni Duterte. Si Michael Yang na naman. Pucha, pinakamataas na naman si Duterte. Nag-imbestigahan DOJ, walang ebidensya na mag-uugnay kay Duterte sa Pogo. Hindi ba kayo magsosorry? Reza Hontiveros, hindi ka ba man lang hihingi ng tawad? Ay, sorry po sa pag-involve ko sa inyo sa aking krokis-krokis. Nag-krokis-krokis ka, pinakamataas. Parang mastermind ng Pogo si Duterte. Nung nag-imbestiga yung DOJ, walang ugnayan si Duterte sa Pogo. Sa illegal na Pogo. Ano na? Hihingi ba ng sulikan natin? Isa pa. Kailan ninyo iimbestigahan yung confidential fund ng Pangulo ng Pilipinas? 4.5 billion. Bakit hindi nyo iimbestigahan? Anong masasabi nyong makatarungan ba yan? Umamin muna kayo na ang ginagawa nyo ay laban lang
para lang siraan si VP Sara. Hindi na kami kikibo. Eh nagmamalinis pa kayo eh. Pera yun ng taong bayan. Kaya namin inaalam. Bakit yung confidential fund ba ni Marcos, BBM, hindi ba pera ng taong bayan yan? Pera din po yan ng taong bayan. Imbestigahan nyo rin. Ipatawag nyo rin. At pag sumagot si BBM, yes or no lang, sasagot mo! Ganunin nyo rin. O ano, sagutin nyo. Punta na po tayo rito kay Senator Bato. Sa mga hindi pa po nakakaalam, alam ko po yung mga viewers natin, more or less, alam nyo na to, no? Meron pong MOA na pinirmahan. DBP, bakit po ang DBP? May pondo po ang DBP. Bakit po ang PhilHealth? May pondo ang PhilHealth. Saan gagamitin ang mga pondo na yan? Para po yung mga local na mga ospital, no? O yung mga local, mga LGU, mga LGU, may mga hospital, mga clinic, etc. Para mabuhay, no? Babudgetan niya ng utang sa DBP at saka ng PhilHealth. Ang gandang programa, di po ba? May partnership. O, saan po nagkaroon po ng mga question? Public hospitals, opo. Na pinatatakbo ng mga LGU. Marami po yan. Mga tinatawag yan, district hospital. Okay. Wala pong problema doon. May uutangan, DBP. May magbibigay pa rin ng pondo bukod sa DBP. Meron pang magbibigay ng pondo yung PhilHealth. Maraming pera ang PhilHealth. O ngayon, ano problema ba doon? Bakit kasama ang Tingog Party List? Alam na alam po natin kung kanino po yung Tingog Party List, di ba? Kunwari, hindi natin alam na yan ay mga Romualdez. Kunwari, hindi natin alam na si Yeda ay asawa ni Romualdez. Parang wala tayong kamuwang-muwang kunwari. Bakit po na-involve ang Tingog? Sila daw ang magko-coordinate sa mga local government o kung ano pa man. Ha? Napaka-powerful naman, sabi ni Bato. Pakinggan natin to sinabi ni Bato. Saglit lang to. Bakit kaya mas pinili ng DBP at PhilHealth na makasama sa kanilang MUA ang isang party list kaysa Department of Health? Gusto ko rin pong malinawan. May Department of Health na nakalatag yan sa buong Pilipinas. Bakit party list nakipag-MOA itong DBP at saka itong PhilHealth? Bakit po? O, ano pa? Sa isang banda, nakakapagtataka rin po kung bakit hindi rin mas pinili ng DBP at PhilHealth ang Department of Interior and Local Government na siyang may mandato to exercise general supervision over local government units. Tama si Bato. Nakalatag po. DILG po lahat yan. Lahat po ng local government under po yan ng DILG. Bakit po hindi DILG yung maging kapartner nila? Bakit po Tingog Party List? Alam nyo na yung naiisip ko, yun din yung naiisip nyo. Diba? Tuloy natin yung sinasabi ni Bato. Mas may kapasidad ba ang Tingog Party List kaysa DOH at DILG? Mas may kapasidad ba yung Tingog kaysa sa DOH at DILG? Bakit hindi na lang DILG? Bakit kailangan Tingog Party List pa? Alam nyo na kung bakit. Bakit parang lahat? No, ito po ang pinagtataka natin. Bakit lahat ng gusto ni Martin, what Martin wants, Martin gets? Wala ba talagang kapangyarihan ng Senado? Sa BICAM po, tignan nyo po. Kung ano po yung tinanggal ng Senado, ibinalik ni Martin. Yung tinanggalan ng pondo yung Office of the Vice President, ni piso, hindi po natasan. Ang dami pong senador na nagsabi,
gusto naming taasan ang budget ng OBP. Dapat mataas ang budget ng OBP. Dapat hindi pinupolitika ang budget ng OBP. Dapat. Lahat sila naniniwala na dapat hindi bawasan. Ibaba yung budget, tataasan. Pero ano nangyari? Sino nasunod? Nung nag-BICAM, ang nasunod, si Martin pa rin. Hindi pa ba tayo naniniwala sa sinabi ni Vice President Sara Duterte? Ang may control ng budget ng Pilipinas ay si Martin at si Saldico. Hindi po akin yan. Kay Vice President po yan. At napapatunayan natin ngayon. Tinanggal nyo sa Senado ang AKAP. Ang yayabang pa eh. Tinanggal namin ang AKAP dahil ito ay palakpakan. Yes! Ang gagaling naman senador! Ang gagaling ng mga senador. Tinanggal nyo yung AKAP. Pagdating ng BICAM, naroon si Martin. Ngayon, sino pa nagpapaliwanag? Si Grace po. Kayo nagtanggal niyan eh. Yung pagbabalik ng AKAP, pinaliliwanag ni Grace po. Eh kasi may share. May share na ang Senado. Hinatian. Binigyan ng boto. Laway na laway ang mga senador. Nakakahiya pong sabihin. Naglalaway po yung mga senador sa binigay sa kanilang boto. Binigyan sila ng 5 billion sa AKAP, 21 billion sa mga congressman. 5 billion, binigyan sila, binalatuhan sila. Tuwan-tuwa na sila. Yes, balik na natin yan. Meron na kaming share. Meron kayong share? Kayo nagtanggal? Inanuhan lang kayo ng boto? Laway na laway kayo. Binalik nila yung AKAP. Binatuhan sila ng boto eh. Parang mga naglalaway na aso eh. Opo, magalit po kayo. Yun talaga. Ganon ang ginagawa sa inyo ni Martin. Siguro, hindi nyo lang alam. Tignan mo. Nagkandarapa pa sila na umuo na ibalik yung AKAP. What Martin wants, Martin gets. Grabe kayo. Kontrolado kayo. Alam nyo kung bakit kayo kontrolado? Sinabihan lang kayo na kasama kayo sa maghati ng AKAP. Okay na kayo. Eh, bakit nyo ba tinanggal yan in the first place? Ano ang katwiran ninyo? Bakit nyo tinanggal yan? Mananatili po kayong sunod-sunuran sa ugali ninyo na yan. Ito po ang magagaling, no? Mga walang dungis na mga taga-UP. UP! Yung mga taga-UP na kasama na nagdiriwang dahil may anomalya raw kuno. May anomalya di umano sa 125 million. Yung mga profesor ng UP na kasama dito sa mga impeachment, tanong ko sa inyo, anong gagawin nyo ngayon? Hindi ba napaka-ipokrito nyo kung wala kayong gagawin, yung mga profesor ng UP? Na kung makapuna sa Office of the Vice President ay wagas? Tatanungin ko kayo ngayon, anong gagawin nyo rito? Basahin muna natin. The Commission on Audit has flagged the University of the Philippines, UP, system for accounting errors, omission, and deficiencies amounting to 15.49
billion. Ha? Issue sa inyo 125 million confidential fund. Pero yung 15.49 billion, dehin bokiki kayo. UP professors, sa bakuran ninyo, may anomalya. Ayan, no, sabi ng COA, accounting errors, omission, and deficiency. 15.49 billion. Yung OBP pa may ganyan? Wala po. Ayon sa COA, unmodified opinion, pinakamataas. Sa inyo, may 15.49 billion. Anong gagawin nyo mga taga-UP? Yung mga nagrarally kung saan-saan. Hindi nyo rally yung mga pinuno ninyo. Ang tawag dyan, mga ipokrito. Ayan, no? AKAP budget, Senado at Kamara nagkasundo. Grabe yung ngiti ni Grace po, hindi maitago eh. Dapat man lang pigil-pigilan mo naman muna yung ngiti mo. Senate Finance Committee Chairman Senator Grace po kinumpirma na napagkasunduan ng Senado at Kamara na parehong magkakaroon ng access sa AKAP. Magkakaroon lang kayo. May mga katwiran po kayo, di ba? Ang sabi nyo ang AKAP ay ginagawa na yan ng ibang ahensya. Ang AKAP ay duplicity. Ang AKAP ay pwede nang ilagay yan sa iba, mas kailangan ng ibang ahensya. Ginanunan lang kayo ni Martin, no? Kasama kayo sa nito, magdi-distribute. Panghalata. Tinakaw lang kayo. Approve sa BICAM. Basa po tayo ng mga sinabi ni BP Sara. I am not answering the questions from the House of Representatives. Plus the fact that, as I said, this is a political attack. Halatang-halata, political attack. If you are in aid of legislation, ito po yung sinasabi ni BP Sara, mas magandang pakinggan pag siya. If you are in aid of legislation and you want to legislate about confidential funds, you do not target one office, terrorize and torment the employees of that office. What you do is do a random sampling of the offices who have confidential funds. Why not call the office of the president, who has billions and billions and billions and billions and billions of confidential fund? Galing, no? Di ba? Kung gagawa kayo ng batas, bakit nyo sinisingle out na imbestigahan yung confidential fund? Kung gagawa kayo ng batas na may kinalaman sa confidential fund, you should do a random sampling of the offices na mayroong confidential fund. Bakit sininggle out nyo yung Office of the Vice President? Gandang katanungan. Sagot. Ito po ang sabi ni Tony Lechon. Naniniwala si Public Health Advocate Dr. Tony Lechon na panakipbutas lang ang pagdinig ng Kamara kaugnay sa mga Duterte para hindi mapansin ng publiko ang mga umano'y anomalya sa paglilipat ng 90 billion pondo ng PhilHealth. Grabe. Ginawa nyo lang panakipbutas yung investigasyon sa mga Duterte para hindi kayo mapuna sa 90 billion na nilipat ninyo. Ginawang ayuda na lang yung budget para sa railways at saka sa subway. Ito po ay sa programa ni kabatas natin. Alright. Ito na po. Dumadami na po yung may panawagan. Karapatan ng taong bayan malaman kung saan mo to ginamit at nasa ng resibo. Saan ginamit ni Marcos ang 4.5 billion
Confidential Intelligence Fund. Nananawagan na po. Alam nyo, kasalanan nyo yan eh. Nananahimik ang Pangulo, ang mga naunang Vice President at mga naunang Pangulo sa mga confidential fund. No? May balik po yan. Ngayon po, hindi nyo maaawat ang tao. Bakit si BP Sara lang ang inimbestigahan yung confidential fund? Saan napunta yung confidential fund ni Marcos? 4.5 billion. Taon-taon yan ha. 2023 lang po yan. Nang nakaraan taon, ganyan din po. Meron din po. Kalkalin na rin natin lahat. Para lahat ng mga sekreto ng bayan. Hindi po obra, galit-galitan kayo. Kayong mga congressman, hindi po obra na parang, Mary Grace Patos, wala pala yan. Imbestigahan nyo rin pati si Bongbong Marcos. O dagdagan nyo pa, nasan yung pinagbilhan ng ginto? Pag ang congressman natin hindi nag-imbestiga dyan sa ginto, Maharlika Fund, transfer ng budget ng PhilHealth, ito po ay malalaking pera. Bilyon na pera to. Daang bilyong pera to. Yung daang milyon, ang tagal nyong binubusisi, ang dami nyong mga pinakulong, inatake na yung mga tao, tapos dadagdagan nyo na naman, tingog party list, kapartner ng DBP tsaka ng PhilHealth. Tindi, no? Kapartner ng dalawang may pera. Ang magko-coordinate ng pera nyo, tingog party list. Ang lupit nyo, boy. Garapala na yan, tingog. Si Yeda, asawa. Asawa ni Martin. Tindi. Ang lupit ng pamilyang ito. Isang party list, kapartner DBP, kapartner PhilHealth, kapartner. Ang tindi nyo. Kapartner nila lahat. Ano yung kapartner nila? DBP, daming pera. PhilHealth, ang daming pera. Tingog party list, Romualdez. Tsaka yung Asidre. Nakita nyo ba yung mukha ng Asidre? Umutang din sa World Bank millions of dollars. South Korea, umutang tayo ngayon. Ang dami po nating inuutang. Walang pandemya. Ang dami nating inuutang. Walang programa. Walang proyekto. Asa ng 1 million pa bahay? Meron pa ba nun? Di ba pangarap lang yun? Asa ng 20 pesos na? Pangarap lang yan. Asa na yung mga hinukay nyo? Nalagyan nyo na ba ng poste yung mga hinukay nyo? Asa na? Ano na nangyari? Sa pinangangatwiranan ninyo, kinakailangan natin na umikot kasi tayo po ay naghanap ng mga investors, no? Kada lilipad si Pangulong Marcos, purin-purin nyo, nakuha na naman tayong pangako mula sa bansa. Asa na po yan? Totoo po yun, nag-invest po. Ngayon po, ngayon ang panahon na yung mga malalaking kumpanya sa US nag-invest po sa Southeast Asia. Apple, Microsoft, Tesla. Grabe, pinakamalalaking kumpanya sa mundo na nakabase sa US. Nag-invest po talaga. Golden age of investment in Southeast Asia. Nakinabang po ang mga Southeast Asian nations. Yung nakapaligid po sa Pilipinas. Hindi sa Pilipinas. Yung Pilipinas, yung presidenteng Pilipino ang umikot ng umikot.